Gusto daw talagang basahin ni Zhang Zuan ang mga libro na yon maaari niya rong sundan ito. Sa taglay daw na talent ni Zhang Zuan maaari daw nitong subukan ang test ng mga first-class alchemist. At kapag nagawa daw yun ni Zhang Zuan maaari niya na rong basahin ang kahit na anong libro na gusto niya. Napasabi naman ng examiner na kailan pa raw ba naging walang hiya ang isang ta. Dagdag pa ng elder na kapag naging isang official na alchemist na raw si Zhang Zuan makakakuha raw ito ng mga privileges sa lahat ng mga Alchemist Union headquarters. At magiging priority raw ito kapag siya ay bibili o kaya may hinahanap na herbs. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ibig daw ba nitong sabihin hindi siya makakahiram ng libro. At napasabi sa kanyang isip na mukhang napunta lang daw sa wala ang effort at time niya upang ipasa ang exam. Sinabi naman ng examiner kay Zhang Zuan na kailangan niya rong maging alchemist upang mabasa ang mga libro sa advanced library. Ito raw ang rules ng Alchemist Union. At kung gusto raw talagang pag-aralan ni Zhang Zuan ang activation ng special corpority kailangang humanap daw ito ng paraan na maging isang alchemist. Napasabi naman si Zhang Zuan na dahil wala na rong ibang paraan upang makapasok siya sa advanced library magiging alchemist daw siya. At nagtanong kung paano raw ba mag-take ng qualification exam upang maging alchemist. Hindi raw siya maaaring sumuko ngayon kaya susubukan niya raw ito. Na siya namang ikinagulat ng elder. Susubukan, sambit naman ng examiner. At napasabi sa kanyang isip na ang alchemy daw ay isa raw sa siyam na mga upper professions. Ang isang tao raw ay nagpapakahirap ng ilang taon upang maging alchemist. Tapos ang gusto raw ni Zhang Zuan mag-test lang nagbibiro daw ba ito? Maya-maya pa ay sinabi ng examiner na upang maging isang alchemist hindi raw sapat na may alam lang ito sa herbs at sa mga differences nito. Kailangan din daw ang kaalaman sa tamang pagpili ng mga herbs, extract ang mga active ingredients at purify ito, at ang panghuli ay ang pag-refine ng peel. At sa refine ng pangalang daw mayroong libo-libong mga refine ng techniques. Ang qualifications exam daw para rito ay hindi madali. Dinagdag pa ng elder na tama daw yun at isang pagkakamali lang daw sa buong process magle-lead na ito sa failure. Ang success daw ay makukuha sa pamamagitan ng maiging pag-aaral at paulit-ulit na pag-practice araw at gabi. Hindi raw ito makukuha sa isang gabi lang. Napatanong naman si Zhang Zuan na ganoon daw ba talaga iyon kakomplikado. 2 linggo na lang daw bago ganapin ang freshman competition. Kailangang masolve niya raw ang problemang ito sa loob ng 2 linggo. Ano pa raw ba ang silbi ng pagiging alchemist kung hindi niya ito masosolve? Ngunit mukhang hindi rin naman daw niya kayang maging alchemist sa loob ng 2 linggo. Na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Maya-maya pa ay sinabi ng examiner kay Zhang Zuan na wag daw ito masyadong maging ambitious. Siya raw ay wala pang 20 years old ngayon. Mabi-break daw nito ang record ng Changshuan Kingdom kapag ito raw ay naging alchemist nang hindi pa umaabot sa edad na 30. At ito raw ay hindi magagawa ni Zhang Zuan sa loob lang ng 15 na araw. Kaya iminumungkahi niya raw na pag-aralan daw muna ni Zhang Zuan ng maigi ang lahat ng step by step. Huwag daw itong magmadali. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige. Skip niya na lang daw ang exam at mag-iisip ng ibang paraan. Sinabi naman ng examiner na ang alchemy raw ang isa sa pinaka-nirerespetong profession sa buong mundo. Tapos napaka-talented pa raw ni Zhang Zuan. At pinag-aralan niya na raw ang mga herbs. Hindi raw ba masasayang lang ang ilang taong hard work niya sa pag-aaral kung hindi niya itutuloy ang path na ito. Ilang taong hard work, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na 4 na oras lang daw ang ginugol niya. Ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan at sinabi sa dalawa na may gagawin pa raw siya. Napaka-complicated daw pala na maging alchemist, nire-require pa raw siya na mag-refine ng pills. Kaya sigurado raw siya na hindi siya magiging alchemist sa maikling panahon lang. Kaya susuko na lang daw siya. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. At pinigilan ng examiner si Zhang Zuan. Maaari pa raw nila itong pag-usapan.
Ang pag-refine ng pills ay hindi lang daw ang bukod-tanging paraan para makapasa sa qualification exam. Mayroon pa rong isang paraan na maaaring piliin ni Zhang Zuan. At ito raw ay bagay na bagay kay Zhang Zuan dahil mayroon daw itong magandang memory. Sinabi naman ng elder na ang ibig daw ba nitong sabihin ay ang tama ang iniisip mo, sambit naman ng examiner sa kanyang isip. Ngunit kailangan daw nitong isipin ang mga consequences. Maaaring maharap daw si Zhang Zuan sa malalang mga penalty at posible pa raw na ito ay maban ng permanente kapag bumagsak ito sa test na iyon, sambit naman ng elder sa kanyang isip. Sinabi naman ng examiner na alam niya raw ngunit ito na lang daw ang nag-iisang paraan upang maging alchemist si Zhang Zuan sa loob ng maikling panahon. Ngunit, sambit naman ng elder. Sinabi naman ng examiner na wala na raw ngunit-ngunit. Maaari daw nilang sabihin ang method na yun at si Zhang Zuan na raw ang mag-decide kung susubukan niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tigilan na raw ng mga ito ang pagsesenyasan. Sabihin na raw nila kung ano ang paraan na yun. At sinabi na nga ng examiner na mayroon dong dalawang uri ng alchemist qualification exam. Ang una raw ay common practice. At dito raw nabibilang ang pag-aaral ng mga herbs at pagre-refine ng mga pills. At ito rin daw ang conventional at standard na paraan. Sinabi naman ng elder na ang pangalawang paraan daw ay hindi tungkol sa pagre-refine ng pills. Ito raw ay tungkol sa pagdedebate. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Dinagdag pa ng examiner na oo raw. Lahat daw ng top 9 upper professions ay mayroon dong tinatawag na pinaka-noble sa lahat at ito raw ay ang tinatawag na noted teacher. Narinig na raw ba ito ni Zhang Zuan? Dinagdag naman ng elder na ang isa rong matalinong noted teacher ay kayang gabayan ang mga tao sa kanilang learning process. Kasama daw rito ang cultivation, alchemy, equipment forging, formation at iba pa. Ganun pa man kinakailangan daw ng mahabang panahon upang maging isang noted teacher. Kaya paano pa raw magkakaroon ang mga ito ng extra energy na kinakailangan nila upang matuto ng alchemy at equipment forging? O maging professional na alchemist at equipment forger? Dagdag pa ng elder na paano raw magtuturo ang mga ito kung hindi muna ito magiging professional. Kaya upang ma-solve daw ang problemang iyon, isang special na alchemist qualification exam ang inimbento. At ito raw ang tinatawag na debatang test. Halimbawa daw ay ang mga alchemist, upang maging isang ganap na alchemist ay kailangang mag-practice ng husto. Ito raw ay kailangan ng paulit-ulit na practice. Ngunit ang mga noted teacher daw ay walang time para doon. Kaya ang kailangan daw nitong gawin ay master ang alchemy theoretically. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa madaling salita raw hindi niya na raw kailangang mag-refine ng pill. Maaari daw siyang makapasa sa exam kapag na-discuss niya na maayos ang mga theory, tama daw ba? Siyempre sambit naman ng examiner ngunit ito raw ay hindi magiging madali. Kailangan daw na makipagdebate ni Zhang Zuan sa ilang mga official alchemist. Kailangan daw nitong i-discuss ng detalyado ang tungkol sa pag-refine ng pills. Isang pagkakamali lang daw ay mauuwi sa failure at malalang mga epekto. Debatang test, sambit naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path at hanggat magkaroon lang daw siya ng sapat na libro at kaalaman ay magiging madali lang daw ito para sa kanya. Sinabi naman ng elder na although mukhang madali lang daw ang debate, ganun pa man mas pipiliin pa raw ng isang noted teacher na mag-aral mag-refine ng pills kaysa gawin ito. Napatanong naman ng bakit si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ng examiner na sa totoo lang daw kailangan talaga ng hands-on experience upang ma-master ang isang skill. Kahit gaano pa man daw kagaling ng isang tao pagdating sa theory ay hindi raw nito matitiyak kung totoo ba ito nang walang practice. At sinabi kay Zhang Zuan na hindi nga raw ito isang alchemist at natuto lamang sa libro. Paano raw ba ito mananalo sa debate laban sa isang tunay na alchemist? Napaisip naman si Zhang Zuan na totoo raw na no practice no gain. Sinabi pa ng examiner na magmula daw nang dumating ang bagong testing method na ito, libo-libong mga noted teachers na raw ang sumubok.
Ang mga ito raw ay napaka-talented ni higit pa nga raw ang mga ito sa isang alchemist ngunit mababa lang daw sa 5 ang nakapasa. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabing napakababa daw nito. Sumagot naman ng oo ang examiner at sinabing mayroon dong malaking gap sa pagitan ng theory at practice. Kaya madalang na lang daw na gamitin ang method na ito at tila ito raw ay nababaon na sa limot. Ngunit ito raw talaga ay isang paraan upang maging isang alchemist. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na kung hindi raw ito kayang gawin ng iba hindi raw ibig sabihin na hindi niya rin ito kayang magawa. Hindi raw malalaman ng iba ang katotohanan ng isang theory kung walang practice. Ngunit sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path madali niya lang daw itong malalaman. Kaya sinabi niya sa dalawa na kukunin niya raw ang debatang test. Nalabis namang ikinagulat ng dalawa. At sinabing alam daw ba ni Zhang Zuan ang consequences pag bumagsak ito sa test. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga ito. Sinabi naman ng alchemist na kailangan dong makipagdebate ni Zhang Zuan sa at least 10 mga alchemist ng sabay. Ang mga alchemist daw na ito ay mayroong mga high status. At kung mayroon dong kumuha ng debatang test ang mga ito raw ay mag-agambala. Kaya naman nag-establish ng rule ang union na ang sino mga apprentice alchemist na bumagsak sa debate ay magkakaroon ng fine na at least 100,000 na gold coins sa bawat alchemist na nandoon. At pangalawa ito raw ay makakatanggap ng 100 na palo mula sa Immortal Slaying Rod bilang parusa. At ang pangatlo ay mababan ito sa pagkuha ng qualifications exam sa loob ng 10 taon. Napasabi naman si Zhang Zuan na napaka-harsh daw pala talaga ng parusa. At sinabi sa kanyang isip na mayroon dong at least 10 na mga alchemist kaya pag bumagsak daw siya kailangan niya rong magbayad ng 1,000,000 na gold coins. Sinabi naman ng elder na ang punishment daw ay harsh at ang mismong test daw ay napakahirap na ipasa. Kung kaya naman wala na rong sumusubok sa method na ito. Sinabi naman ng examiner kay Zhang Zuan na napaka-talented daw nito. Kaya sa tingin niya raw mas mabuti na mag-aral na lang daw ito ng step by step. Hindi raw maganda ang pakikipagdebate para sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yun. Nakapag-decide na raw siya na kunin ang debatang test. At sinabi sa examiner na tulungan daw siya nitong makapag-take ng debatang test. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa narinig nila at sinabi ng examiner kay Zhang Zuan na hindi naman daw nito kukunin ang test ngayon din, hindi raw ba? Ngunit tumango lang si Zhang Zuan at sinabing kukunin niya raw ito ngayon. Tinanong naman ng elder na alam daw ba ni Zhang Zuan ang content ng debatang test. Alam niya raw ba kung sino ang alchemist na magtatanong at susubok sa kanyang kaalaman. Ngayon lang daw ito naging apprentice alchemist at hindi raw ito natuto ng systematic. Tapos gusto raw nitong makipagdebate sa mga alchemist. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mayroon na raw siyang access sa primary library, hindi raw ba? Maaari raw siyang magbasa doon upang matuto. Na siya namang ikinagulat ng dalawa. At napasabi sa kanilang isip na pupunta sa library, ang library daw ay mayroong daan-daang libong mga libro. At imposible daw na mabasa iyon lahat ni Zhang Zuan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ni hindi pa nga raw pala ito nakakatapak sa library tapos sinasabi na nito na makikipagdebate siya sa mga alchemist. At sinabi naman ni Zhang Zuan na oo pupunta raw muna siya sa library saglit. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa narinig nila. Magbabasa daw si Zhang Zuan saglit, binabalak daw ba nito na magbasa lang ng saglit bago ang debate. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na wag daw mag-alala ang mga ito dahil alam niya raw ang kanyang priorities. Hindi raw siya gagawa ng bagay na hindi siya sigurado. Kaya gumawa na raw ng arrangements ang mga ito at siya naman daw ay mag-uumpisa ng magbasa. Napasabi naman ang dalawa sa loob-loob nila na alam daw ni Zhang Zuan ang kanyang priorities, ito raw ay isang bullshit. Hindi raw ito gagawa ng bagay na hindi siya sigurado, ni alam daw ba nito kung ano ang itsura ng pill furnace. Alam daw ba nito kung ang pill ay bilog o cube. Ni alam daw ba nito kung paano nire-refine ng alchemist ang herbs.
Maya-maya pa ay sinabi ng examiner na sige gagawa na raw siya ng arrangements ngayon. Ngunit ang pag-summon daw ng maraming alchemist ay nangangailangan ng maraming oras. Ang debate raw ay gaganapin bukas ng hapon. Kailangang malaman daw ni Zhang Zuan kung ano ang dapat niyang gawin bago magsimula ang test. Hindi na raw siya maaaring umatras pag nagsimula na ang test. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. At naglakad na papunta sa primary library. Maya-maya pa ay napahinto ito. At sinabi sa dalawa na siya nga pala, nasaan daw ba ang primary library? Hindi naman makapaniwala ang dalawa nang marinig ito at sabay na napatumba. Ilang sandali pa pag-alis na ni Zhang Zuan ay napatanong ang elder na hindi raw ba medyo reckless si Zhang Zuan. Sumagot naman ang examiner na anong reckless, napaka-reckless. Ngunit napansin daw ba nito, napaka-confident daw ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng elder na hindi niya raw alam kung bakit napaka-confident ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng examiner na sa totoo lang madali lang daw malaman kung ano ang rason. Hindi raw ba ito ay pumunta sa library, maaari daw silang magpadala ng tao doon upang sundan si Zhang Zuan at makakuha ng ilang mga clue.